Alam niyo, gaya ni Betty, pag manonood naman ako ng concert o kaya kahit anong show, sa online na lang naman ako bumibili. Pero iba pala talaga yung pagdadaanan dito sa official ticket seller ng The Eras Tour ni Taylor Swift. Butas ng karayom yung dadaanan ng kahit sinong gustong bumili ng ticket. Random o walang partikular na basehan sa pagpili ang mga ticket buyer na mabibigyan ng access code para makabili. At kahit makakuha nito, hanggang 4 na ticket lang ang pwedeng bilhin ng bawat buyer para maiwasan ang mga nangho-hoard. Sinubukan mong gawin yan, kumuha ng code? Sinubukan kong gawin. Anong nangyari? Unfortunately, hindi ako nakakuha ng code. Pero hindi raw papayag si Betty na mauwi sa cruel summer ang pangarap niyang makita ang idolo. Sa kasagsagan ng ticket selling, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kakilala niyang si alias Gigi. Nilapitan ako kung kailangan ko daw ba ng tulong sa concert ticket. Sabi ko, kailangan. And then meron daw siyang kakilala sa Singapore. So, nung time na yun, naniwala ako, nagbigay ako sa kanya ng down payment. Magkano binigay mo sa kaibigan mo? 30,000. 30,000? Para sa ilang ticket yun? Para sa dalawa sana. Sa amin sana ng fiancé ko. Wala raw na ipakitang patunay si Gigi na hawak niya ang ticket. Pero naglabas si Betty ng pera dahil tiwala siya, lalo't ilang taon na silang magkakilala. Budol alert! Huwag bumili sa seller na wala pang hawak na initial purchase confirmation. Ito ang patunay na nabili o nabayaran na ang ibinibentang concert ticket. Nakampante si Betty sa transaksyon nila ng kakilala. Pero isang buwan ang nakalipas. Wala pa rin naipakita itong si Gigi kung saan napunta ang 30,000 niya. Sa puntong iyon, alam na ni Betty na nabudol na siya. Kaya kinansel na niya ang usapan nila ni Gigi. Doon ko hiningi yung kontrata at tinignan yung kontrata namin. Ang nandun sa kontrata is yung pangalan niya at yung pangalan ng seller na quote-and-quote akala kong kilala niya sa Singapore. Doon napapasok si Patrick Agorto. All too well, sabi nga ng kanta ni Tay-Tay. Parang hulog daw kasi ng langit si Patrick Steven Agorto o mas kilala sa Pat Steve, ang ticket reseller na nakilala ni Betty sa Facebook. Ang kausap ko na ngayon si Patrick. Tapos sinabi niya na, yun nga, sa kanya na lang daw kumuha. Tapos nagbigay siya sa amin ng alternative seats. Actually, better seats. Sa kanya na lang daw kumuha, makakapili pa kami. Siyempre, natuwa ako kasi parang sabi ko, oh sige, naloko man ako. At least, ito na yung legit. Ito na talaga. Nang magkasundo na ang dalawa, pumirma sina Betty at Pat Steve ng bagong kasunduan o contract sale para sa isang VIP ticket ng Eras Tour. Kinagat ni Betty ang presyo nitong 55,000 pesos. So, ibig sabihin, umaasa ka na maibibigay sa iyo ni Pat yung ticket? Yes, sir. Kasi may kontrata agad. Tapos, pinakita niya sa akin yung mga screen record. Sabi niya, mga ampatuan nga katransak ko eh. Pinakita niya sa akin yung screenshot na connected sila sa Messenger. At may kasama rin kasing ID, firmado, at nakasaad dun sa kontrata na liable siya kung hindi niya madedeliver yung kontrata. Sa sobrang excitement, kinumbinsi pa ni Betty ang dalawang kaibigan niya para bumili ng ticket kay Pat Steve. August 25, 2023, nakipagkita si Betty at dalawa niyang kaibigan kay Pat Steve. Agad daw nagbayad ng 60,000 pesos na down payment ang mga kaibigan niya para sa dalawang VIP tickets. Ang natitirang 60,000 pesos, hinulugan nila ng 4 na buwan para mabayaran ang suma total na 120,000 pesos. October 12, 2023 naman, nagbayad si Betty ng 10,000 pesos na down payment para sa sarili niyang ticket na nagkakahalaga ng 55,000 pesos. Mas mura. So, considering na sinasabi mong niyang better seats.
Yes sir, kasi ang ginawa niyang style sa amin, sinasabi niya SRP na lang daw para daw mapambawi na lang kasi nga wala na daw bumibili. Sabi niya hindi daw siya interested sa mga lokohan. Pas daw sa kwentuhan. Sabi niya, buti na lang daw siya may masculinity mindset. Na hindi daw, matter over emotions daw. Wala daw siyang drama-drama. Nalaman ko na lang din sir, yung pinsan ko pala nag-inquire din sa kanya. Yun din yung sinasabi niya. Pas sa kwentuhan, ang gusto niya, bigay kagad ng bayad. Cash agad. November 29, 2023, nagpadala si Betty ng dagdag na 15,000 pesos kay Patrick. Ang natitirang 25,000 pesos, babayaran na lang daw ni Betty kapag hawak na niya ang ticket. Pumayag naman si Patrick sa kaliwaan. Mapapasa kamay raw ni Betty ang golden ticket 2 linggo bago ang concert. Pero ikaw, nagtiwala ka din sa kontrata. Tiwala ako sir, kasi binasa niya mismo sa harap namin yun na magiging liable siya kapag hindi niya natupad yung mga kailangan niyang gawin doon. Kasama doon na kailangan niya sir, bigay sa amin yung ticket 2 weeks prior the event. Hindi pinutol ni Betty ang komunikasyon kay Patrick para tiyak na makukuha niya ang biniling ticket bago ang concert. Pero habang lumilipas ang mga araw, parang gumagawa na raw ng iba't ibang dahilan si Patrick tuwing nanghihingi siya ng update. Hihikot sa kanya yung kontrata, ang dami niyang dahilan. Sinabi niya para namatay daw yung lola niya. Na hindi naman ako masamang tao. Siyempre, nagsabi ako ng condolences. Hanggang sa dumating na ang araw na pinakahihintay ni Betty, February 20, 2024. 2 linggo bago ang March 3 concert sa Singapore. Nakatanggap na ng ticket sa email ang mga bumili mula sa Ticketmaster. Pero si Patrick walang naipakita kahit anino ng ticket sa mga bumili sa kanya. Para maging proactive, gumawa ako ng group chat, ng Telegram group chat. Kasama doon yung March 3 goers. Kasama ko, same day ko. At natatanong ko sila ng update. Tinanong ko sila, at sila sumagot ng oo. So doon ko kinumpronta si Patrick. Sinabi ko, ako lang yung special. Lahat sila meron ng ticket, ako wala. Oo. Doon na siya nagkukumaho. Tapos sabi ko, ano nang nangyari? Sabi niya, na-detect daw, ito yung sinabi niya sa lahat sir, na-detect daw ni Ticketmaster na nagre-resell ng ticket, na-flag daw, may nag-report daw, kaya daw pinlag ni Ticketmaster yung account niya. At kumbaga, binan siya, tinanggal yung account niya. Hindi ko kasi alam if ano nangyari. Wala naman ako nilabag na batas. Dito na raw kinutuban si Betty na posibleng nabudol na siya. Tiyempo namang naglutangan na rin online ang mga hindi maganda ugagang Swifties na hindi rin na-claim ang libu-libong halaga ng tickets nila. Lahat sila sa isang tao lang daw bumili. Kay Patrick Steve Agorto. Kuha kami ng Google Sheets sir para makita kung nagdodoble-doble yung benta niya. Kasi kapag na-affirm kahit isa lang na nagdoble-doble, sabihin peke talaga yung binibenta niya. Paano sila nahagilap? Nakita ko, sinearch ko yung pangalan ni Patrick kasi natatakot na nga ako. Hanggang sa nakita ko may nag-post, sino dito yung mga bumili kay Pat Steve? Yun na, nag-usap-usap na kayo. Ilang kayo? Ngayon, umaabot na ng humigit kumulang 100. So lumalabas doon sa Google Sheet na Mayroong mga duplicate tickets. Ibig sabihin, 2 seat. Parehas na parehas. Kinilabutan na ako nung may nag-message sa akin. okay. Sabi ko, meron ba ditong PD3, row 5, seat 13, 14, and 15? Ang reply sa akin, ate, sobrang dami nyo, haha. Deja vu ba ito? Malungkot si Betty dahil 2 beses siyang nabudol sa pagbili ng Eras Tour concert ticket. Pero palaban pa rin siya na kumprontahin ulit si Patrick. Tinawagan ko siya. Tinanong ko siya. Alam niya to na nag-recorded to. Sinabi ko sa kanya na i-record ko to. Sabi niya, sige, i-record mo. Sagot ko sa kanya, by any means, pwede ko tong gamitin to file a legal action against you. Aware daw siya doon. At tinanong ko siya, did you sell duplicate tickets? Sabi niya, hindi. Sabi ko, is this a scam? Hindi din daw. Kasi kung scam daw to, edi sana daw binlock na niya ako. Kumalma daw ako.
Tinanong ko ano na mangyayari. Sabi niya, kakausapin niya daw yung magulang niya para bilahan daw kami ng ticket sa isang third-party website na kilala rin, which is Viagogo and StubHub. Tinanong ko siya nasaan yung pera namin. Ang sagot niya, nasa cash flow daw. Doon ako nagtataka, bakit nasa cash flow? Di ba dapat Ticketmaster yung sagot? Bakit daw nasa cash flow? Business daw niya, pinapa-under niya daw yung business niya. Lumipas ang ilang araw, hindi na nagparamdam si Patrick. Nag-deactivate na rin daw siya sa lahat ng social media sites. Sa kabila ng nangyari, umaasa si Betty at ibang Swifties na hindi pa ito ang endgame. O paano yan? Anong common sentiment doon sa inyo na mga kahalintulad mo na kumuha ng ticket sa kanya? Kami sir, totoo lang, hindi na namin inaano yung pera. Masakit man, pero kasi kung halang talaga yung sikmura niya, malamang sa lamang natakbo niya na yun. Kami gusto lang namin ng hustisya. Hindi lang pera yung ninakaw niya, pati yung pangarap namin. Ilang taon namin tong binuo para maging realidad. Para lang nakawin niya sa amin ng ganun. Aabot sa 350,000 pesos ang kabuang nawala kay Betty at sa kanyang mga kaibigan matapos mapudol ng 2 beses. Kahit gumastos ng malaki ang mga Swiftie, hindi nila alintana para sa the best day with Tay-Tay. Nanghingi pa po ako ng proof na mayroon talaga siyang ticket. Pero parang nag-i-insist po siya na you pay first and then I will send the ticket. Susunod sa Budol Alert. After ko po magbayad sa kanya, nag-expect po ako na ipadala niya yung ticket number. Pero hindi po siya agad nagre-reply. Parang ang tagal ng gap po bago siya mag-reply sa mga chats ko. Name po niya is Pat Steve. Halos hindi mahulugang karayom sa labas pa lang ng Singapore Stadium kung saan gaganapin ang Eras Tour. Ito na ang wildest dream ng marami. Tumayo pa sila mula sa iba't ibang bansa para makita ng harap-harapan si Taylor Swift. Isa sa kanila ang naghahangad na maging the lucky one. Hindi lang tickets ang ginastusan ng Swifties para mapanood. Ang ika nga ay concert of a lifetime. Pikit mata rin silang naglabas ng pera para sa airfare at accommodation. Karamihan sa Pinoy fans, piniling manood ng Eras Tour sa Singapore at sa Tokyo, Japan. Isa na nga sa mga nakipagsapalaran para sa ticket si Carolina, hindi niya totoong pangalan. Gaano kakalaking fan ni Taylor Swift? Nung bata po ako, doon ko po siya nakilala. Kami po ng sister ko. So elementary pa lang po ako, nanonood na ako ng mga music video niya sa YouTube. And nakikinig na rin po ako ng mga music niya. So hanggang ngayon po, na 22 years old na ako, nanonood pa rin po. At dahil estudyante pa, hindi alam ni Carolina kung saan siya kukuha ng pambili ng concert ticket. Pero kumapit siya sa katiting na pag-asa. Yung pagka-announce po ng Eras Tour, yun nga po, wala pong Philippines na included. So, ang option na lang po is Japan and Singapore. So, ang ginawa po namin, 3 po kami, my cousin and sister po. Nag-plan na po kami na a-attend sa concert. And then, yun nga po, yung nag-ticket selling na, sila lang pong 2 yung nakasecure. Kasi sa Klook po sila bumili and hanggang 2 tickets lang po yung available na pwedeng bilhin. Sinabayan ko lang din po yung sarili ko na baka hindi talaga ako makakanood. And as a graduating student din po, baka may sumagi na date. So parang nasa acceptance stage na ako na hindi makakanood. Ilang buwan na ang nakalipas mula noong ticket selling para sa Singapore leg ng The Eras Tour. Pero hindi raw maiwasan ni Carolina na maghangad pa rin makapanood. Suportado naman siya ng kanyang ina na nangakong siya ang magbabayad kung sakaling may mahahanap na concert ticket ang anak. Ngayon pong February, papalapit na po yung concert ni Taylor Swift. Ang dami ko na pong nakikita sa TikTok na mga
Umaattend. Po, sa Japan kasi po yung una, di ba? So, ayun po, habang nag-scroll ko, parang naisip ko, sana ako din. Parang nag-decide na ako na gusto ko po talaga manood. Kaya nag-join po ako ng Facebook group. Tiwala si Carolina na makakahanap siya ng mapagkakatiwalaang reseller. Tiniyak niya rin daw na maraming miyembro ang Facebook group na sinalihan niya. Aware naman po ako sa word na scammer. So, yung iba po, chinecheck ko, parang halata naman na scammer po talaga. Paano? Yun po yung mga pictures nila parang blurry, Okay. nakatalikod, tapos yung mga names po nila parang hindi naman po talaga, parang gawa-gawa lang. Oo. So, Sa sinisilip mo yung mga profile nila. isa-isa po yun. So, parang sinusuri ko po talaga kasi syempre, malaking pera din po yung ilalabas ko. Meron ka bang nakuha na sa tingin mo legit na seller ng ticket? As I was scrolling po, mayroon po ako nakikita name. Name po niya is Pat Steve. And ang dami pong post about him na saying he is legit. Ang dami pong nagva-vouch sa kanya. Yun. Parang ang nakikita ko lang po is puro legit. Puro positive. Puro At positive chinecheck mo rin lang. yung mga nagko-comment? Ayun, chinecheck ko din po yung nagko-comment. Tapos yung lahat po talaga. Pati po yung social media ni Pat Steve, yung Instagram niya, yung Facebook. Hindi raw pinagdudahan ni Carolina si Pat Steve, lalo't nakita niyang may blue check o verified ang Instagram account nito. Nag-chat ako sa kanya sa Facebook. Oh. And then, sabi niya po if we can transact sa Instagram. So, hindi naman po ako nagduda doon. We followed each other po. And then, ayun po, nag-message na po ako. Nag-inquire po ako ng ticket for March 9. Ayun po, nag-reply po siya kung anong ticket po yung gusto ko. Nag-offer po siya ng VIP. Sabi ko po yung budget ko is 10 to 15K lang. Knowing na student ako. After ilang minutes po, nag-reply po siya ulit. In-offer naman niya is Cat 3, worth 17K. Sabi ko sa kanya, tatanungin ko po muna yung mother ko kung pasok po sa budget. Kahit pa may go signal na, hindi raw agad nagpadala ng pera si Carolina. Mas gusto raw kasi niyang makipag-meet at aktwal na makita kung may pinanghahawakan ngang ticket si Pat Steve. Mahirap na. Nanghingi po ako ng proof na mayroon talaga siyang ticket. Pero parang nag-i-insist po siya na you pay first and then I will send the ticket. Pag nag-meet up, sabi niya baka at the end of February pa. Pero hindi niya na daw po mag-guarantee kung available pa yung ticket kasi parang paunahan po ata yung pinaparating niya. So, dahil pinipressure ka, ano nang ginawa mo? Nagpadala ka na? Parang nagdo-dobling isip po ako talaga. Pero parang out of desperation na rin na makanood. Ayun po, nagpadala na po ako. Budol alert! Kapag ayaw ng seller makipag-meet up, mag-isip-isip na. Lalo na kung malaking pera ang dapat ipadala.